Network Entertainment. Magbakasyon ka sa long weekend. Tapos gawin mo, Friday mag-leave ka na. Monday or yun Tuesday. ang assignment yan ang mo. gagawin Okay. Maghanap ka ng long weekend. Magbakasyon ka. Kailangan wala kang gagawin na tungkol sa trabaho. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast sa pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo sa pantry. Kasama ko si Zar De Los Reyes, CRSP. She's my co-host and my producer, kasosyo sa Suplado Motors. Hello! Hi everyone. Kumusta, Zar? This episode will be giving advice again to our listeners, mga Immortal. Pero bago lahat, like and subscribe to the Underpaid Podcast on Spotify and social media. May Facebook and Instagram tayo, tsaka TikTok. And if you wanna watch the video episodes, nasa YouTube tayo ng The Pod Network Entertainment. Okay? Pero most of the listeners, they listen audio lang di ba? Oo, nalaman ko. Si Jason yung friend ko. Jason from Canada. Nakikinig daw siya habang gumagawa ng kape. Kasi meron siyang meron siyang coffee business. Nag-roast talaga siya ng bakit ganon? Nag-roast talaga siya ng coffee beans. Niyayabang kasi niya na may pang-roast siya ng coffee beans. Ang laki ng roasters niya. Hindi yung... Niyayabangan ka ng kaibigan mo. Hindi small-time roaster tong si si Jason. Si Jason ng Canada na nangako ng pang-grind ng hindi, coffee dali beans. lang. Humingi ka. Oo. Tapos nangako siya na bibigyan niya ako. Kunin mo daw sa Canada. Gusto ko pasalamatan ng DeLonghi dahil binigyan ako ng coffee machine. Ngayon, kulang na lang yung coffee beans si Jason. Oo, yun na lang. Okay. Yun yung naantay ko. Okay? Kung gusto nyo makita yung model ng DeLonghi ko, it's Magnifica Evo. Yun yung talaga? Yun yung coffee machine ko. So ano sasabihin mo kay Jason kasi nakikinig siya? Hey Jason, how's the weather down there? Taga Vancouver siya Inaabangan namin yung coffee beans. Jason, padala mo na. Bigyan mo kami ng mga ilang kilo niyan. Ilang sako ng box okay? ng para coffee. Nagkakape tayo rito para habang dun sa nagpa-podcast. DeLonghi ni Stanley. Ayun. Like and subscribe to the Underpaid Podcast. Suplado Motors sa social media rin. Please subscribe. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Marami kaming hinirap sa sakyan na i-review para sa inyo, mga Team Suplado. And yung food reviews, abangan nyo. Chibog. Natatawa ako kasi, alam mo yung yung kahapon, nag-joke ka. Ano? Tapos nagda-drive ako. Yeah. Oo. Alam nyo si Zar, kung nami-miss nyo yung mga jokes ni Zar, hindi nyo nami-miss. may mga baon to. Hindi, nag-joke si Stanley Abangan nyo lang. Parang si Tita Babes to. Grabe. So nagda-drive ako. Tapos si Stanley nag-joke. So habang nagda-drive ako, nag-make ako ng motion. Kumanan ako. Yung kay Aiza Sigera dati. Tapos sabi ni Stanley, ibalik ko daw yung kamay ko sa manibela. Oo nga. Oo. Ibalik mo yung kamay mo sa manibela, nagda-drive ka diba? Actually, oo. Sige. Anyway, our personal social media accounts. Ako, Stanley Chi. Siya naman, Zar De Los Reyes. Zar De Los Reyes 1 sa LinkedIn. Andun din ako sa LinkedIn. Meron din ako Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. So, yan. Diba? Simulan na natin itong letter sender natin. Dear Underpaid /Office Confessions. Kayo na magsabi kung anong magandang title ng segment na to. Sige. Ito. Dear Underpaid Podcast, call me Guilty Mag-Leave. May leave credits naman ako pero tuwing magpa-file ako ng leave parang nakakahiya pa rin. Parang feeling ko, iniisip ng boss ko na tamad ako o hindi ako committed sa trabaho. Kaya minsan kahit na pagod na ako or may lakad ako, hindi ko ginagamit yung leave ko. Normal ba ito sa mga empleyado o ako lang ang may leave guilt? From Guilty Mag-Leave. Yan. O Zar, anong masasabi mo rito sa ating letter sender? Actually, ganyan ako dati. Hindi talaga ako nagli-leave.
Kasi nga, minsan iniisip ko, mapapabayaan ko yung yung work ko, or yung team ko, or yung sa boss ko, hindi ako exactly worried. Mas worried ako dun sa output ko. Ano yung mga mamimiss ko, for example, for that week. So, ganyan ako dati. May leave guilt ako. Hanggang doon sa point na na-burnout na ako. Oo. Tapos parang inisip ko, wala na naman pakialam yung boss ko sa akin. Talaga, 'di ba? I mean, yung team members ko naman, makakatrabaho naman kahit wala ako. So, yun yung realization na, okay, tatakbo pa rin ang mundo nang wala ako. Tatakbo pa rin yung office nang wala ako. So, yun lang yung realization. Pero normal yan. Lalo na kung ikaw yung tipong tao na, kung siguro yung personality type ko, very responsible ako, may pagka-perfectionist ako, gusto ko hands-on ako. So kung ganun ugali mo, most probably magigilty ka. So ayun. Kaya nagigilty ako before dahil feeling ko ang dami ko may-miss out. So anong papayo mo kay letter sender? One day, mararamdaman mo na kailangan mo talaga mag-leave. Na parang nabibigatan ka na sa work mo, burnout ka na, one day malalaman mo yan. Pero hanggat hindi mo pa nararamdaman yon, magkakaroon ka pa rin ng mga leave guilt. Siguro, yung awareness lang na kailangan mo talaga mag-leave, na company benefit yan, gamitin mo. And dapat hindi ka mag-guilty. Kasi yung boss mo nga siguro check mo yung boss mo. Baka nga nagli-leave yan every other day Ako nalaman ko yun Nalaman ko, tiningnan ko leave sa mga tao. May kita ko kasi sa calendar Oo. Nagli-leave talaga sila. Kahit na mag-pick up sila ng kids nila, nagli-leave sila. Yung may mga boss ako, nagli-leave every other day. Bawat event ng buhay nila, nagli-leave. Kung sila hindi nagigilty, bakit ka magigilty? Oo, yun. Nung nakita ko yun, parang, okay. Parang hindi naman sila nagigilty. Parang okay naman sila sa trabaho nila kahit nagli-leave sila. Siguro observe other people. Observe their actions. Baka while hindi naman ikaw nag-iisa dun sa leave guilt, tingnan mo rin yung ginagawa ng iba. Kasi sila, iba, unlimited kasi leave ng ibang tao sa Upwork Okay. So sila nakaka-leave talaga. Ako naman, naranasan ko yung leave guilt nung fresh grad ako. Kasi syempre dati kasi bago ako nakakuha ng first job na maayos, siguro mga 3 months ako na bakante. So you don't want to take your work for granted. Siyempre pag nakapasok ka na, gusto mo gawin yung trabaho na maayos, di ba? Naintindihan ko rin yung papasok ka na masama ang pakiramdam mo. Pero hindi dahil na nagigilty ako na baka isiping tamad ako. It's just that, masipag naman kasi ako pagdating sa trabaho. Like, eto, yung trabaho ko dati nung pre-pandemic, bihira ako hindi ako nagli-leave talaga. Nag-leave lang ako nung When people talk, do you sometimes feel like you can't relate? Like the topic has no relevance to you? I'm Pio Ontiveros, and I've created a space where we welcome different perspectives, look at the facts, the context, and talk about what really matters. Politics, culture, faith, power, current events, anything under the sun, the moon, and the stars. If it shapes how we live, we're talking about it. We need to talk about it, decode it, unbox, unpack. I'm Pio Ontiveros. Let's talk. Listen now on Spotify. Nagpa-dentista ako, nagpa-check up ako ng mata, yun, nagli-leave ako ng ganyan if it's for health reasons.
Pero kung wala namang gagawin, hindi ako nagli-leave. So, naipon yung leave ko. Naging 1 buwan dapat mag-leave ako. Kasi kung hindi nagiging nag-convert sa cash eh. So kailangan mo talaga. Kailangan ko talagang gamitin. So, 1 buwan yun. Nung nagamit ko, hindi ko pa nagamit yung pang 1 buwan. Kailangan ko pa gamitin hanggang January. So, ayun, binigyan na kami ng deadline. Ang leave credits nyo after Feb, hindi nyo na magagamit. So, kailangan ko gamitin. Huwag kayong mag-guilty na mag-leave, lalo na kung masama ang pakiramdam ninyo. Lalo na, kahit na sabihin yung bata kayo, hindi kayo nagkakasakit. Kasi, mababurnout kayo, mawawalan kayo ng gana sa trabaho. Isang araw, baka mag-resign na lang kayo, baka mag-awol kayo. Sobrang pagod or sobrang stress. Yeah. Hindi nakaka-guilty yan. Everyone uses their leaves. VL, SL, di ba? Ngayon, kung kinakantsawan ka ng mga kasama mo, nag-overtime sila, ikaw uwi ka na maaga. Pag natapos mo yung trabaho mo, okay lang, umuwi ka na maaga. Oo. Di ba? Hindi yan kasalanan. Kasi yung iba naman nag-overtime dahil nagpapalipas ng traffic. Mahirap sumakay. So instead of 6 o'clock sila umalis sila 7:30, 8 o'clock para mas madaling makakommute. 'Di ba? Mas wala ng traffic. So it's normal, wag kayong makonsensya, wag kayong mag-guilty. Yeah. Everyone uses their VL and SL. Yung iba nga wala nga sakit, ginagamit SL sinungaling leave Sinungaling diba? leave. Yung VL naman nila, minsan ubos na yung VL na extend pa. So nababawasan ng sweldo. So gamitin 'yan. Walang mawawala sa inyo pagka ginamit ninyo yung VL and SL. Lalo na yung ibang companies hindi naman convertible to cash. Yeah, that's diba? True. Sinabi naman niya na ayaw niya ma-brand ng tamad. Oo. So yun yung reason kung bakit siya may guilt. Baka ayaw niya yung culture sa kumpanya o sa opisina. Gano'n na lahat sila nag-OT. True. Diba? So sinabi naman niya yung reason kung bakit natatakot siya mag-leave or ayaw niya gamitin yung leave niya na baka ma-brand nga siya ng tamad. O minsan daw may lakad, hindi raw niya ginagamit yung leave kahit pagod, di ba? And then, tama ka naman doon sa part na bakit mo exactly na-feel yun na baka ma-brand ka? Is it company culture? Feeling ba nila badge of honor yung hindi ka nag-leave? Yung boss ba hindi nag-leave? As in wala talagang nag-leave sa office? May yung parang work-life balance kayo. Yung mahiya-hiya. Yung nahihiya rin ba yung ibang mga kasama niya na mag-leave? So nahawa rin ba siya sa mga kasama niya? So figure it out kung anong source nun. And then baka rin personality niya. Personality mo ba yun? Kaya ka hindi nag-leave? People pleaser ka ba? Kaya ayaw mo gamitin yung leave mo? Ang people pleaser para sa akin medyo nakapagod. Oo. Nakapagod. Mahirap makipagplastikan People pleaser ka. Oo. Mahirap yun. Kaya ayaw mo gamitin yung leave mo. So you have to figure it out and address it. Kasi kung people pleaser ka, ikaw na yun. Ikaw na talaga may problema. Sayang yung kailangan mo baguhin yan. Baguhin mo yan. If yung company culture may problema, then address it with your manager. Yun. 'Di ba? Address mo. Kung nahihiya ka pa rin, wala na tayong magagawa. Forever ka ng ganyan, na guilty ka. Pero magbakasyon ka, magpahinga ka rin. Take time to relax and have a work-life balance. So, good luck sa'yo sa ating letter sender na si Guilty Mag-Leave. Sana wag ka na mag-guilty na mag-leave. Sana. Pero pag nag-leave ka, wag ka naman mag-awol. Magpaalam ka ng maayos sa HR, sa manager, sa boss mo. Inform them ahead of time kung magbabakasyon ka. Yung magkakasakit, syempre, hindi naman natin kontrolado yan, di ba? Oo. So, ganito na lang, action plan para sa kanya, Stanley. Anong action plan niya? Ganito gagawin mo. Kasi guilty okay. Nagigilty ka. Si Stanley na mag-uutos sa'yo, anong gagawin mo? Magbakasyon ka sa long weekend. Tapos gawin mo, Friday mag-leave ka na. Monday or yun Tuesday. ang assignment mo. Okay. Maghanap ka ng long weekend. Magbakasyon ka. Kailangan wala kang gagawin na tungkol sa trabaho.
yung GC sa opisina, yung Viber group, yung hindi ka pwede mag-reply. O yan, assignment mo yan. Kasi guilty ka, di ba? Mukhang... bakasyon mo yan. Okay? Huwag ka mag-guilty. So yun yung underpaid assignment mo. Yun yung underpaid project mo sa sarili mo. Mag-leave ka. Kailan ba yung next Kailan ba yun? Hindi kasi ako... Sa Labor Day. Doon sa Labor Day. Diba? Ayun, mga Basta... O kaya, pag birthday mo, ito naman siguro pag birthday leave. Pwede, di ba? Huwag ka namang magtrabaho sa birthday mo. Ganyan, pwede. Yung assignment mo may assignment ka dito Ayun. Dapat gawin mo yan. Kasi si Stanley nagsabi. Ako nga, hindi ako nagtatrabaho sa birthday ko Nagtatago ako Bakit? Ayaw mo man libre, no? Oo, ayun. Ayun, iba naman to. Iba naman. So guys, alam niyo naman, if you have questions, all you have to do is message us sa social media. Yes. If you wanna recommend any restaurants that you want us to review, let us know. Basta para sa aming side malapit hustles. lang, di ba? Kung medyo malayo, manghirap tayo ng sasakyan para dyan. Kaya mag-alala. Ba't manunundo ka ba? Hindi, yung sa lifestyle video, isasabay na lang. Akala ko mag-request sila at sasama sila. Hindi, huwag na kayo sumama. Pa kayo Sabi mo manghihiram ka ng sasakyan. Manghihiram ako ng sasakyan para kami magre-review. Huwag na kayo sumama. Akala ko hiram ka ng Nissan Urban. Hindi. Or mga Toyota Hiace, sasagaan na tayo. Road trip with Stanley Chi. Wala, pakakainin pa yun. Mamaya, mag-request pa ng overnight. Wag na. Hindi, kakain lang tayo dun sa Frisco. Hindi, sa sa mall. Hindi, libre. Sa Chinese beef noodle house. Yun. So maraming salamat sa mga listeners natin. Please like and subscribe palagi. Share nyo to sa mga kaopisina ninyo or sa mga boss ninyo sa HR. Alam ko naman na may mga teasers kami na nahihiya kayong i-share. Or may mga questions kami about work na nahihiya kayong i-share. Comment na lang or mag-like, di ba? At saka dun sa nagsulat ng letter, kung ilalagay mo reason for leave, sabi ni Stanley Chi Ayun. Wala naman si personal. Sabi ni Stanley Chi. Namibigay pala kami ng mga underpaid podcast stickers So pag nakita namin kayo in person, pag nakita nyo kami, sabihin nyo lang na either nanonood kayo ng underpaid or nakikinig kayo ng underpaid or Suplado Motors, will give you guys stickers, okay? Paano pag wala kang dalang sticker? Katulad kanina, wala kang dalang sticker, ako may dalang sticker. Di sa'yo hihingi, hindi. Kung paano hindi mo kasama? Di wala. Picture na lang tayo. So there you have it, guys. For Zarlos Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.